Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo chapter 4, verses 18 hanggang 20. Muli po, Mateo chapter 4, verses 18 hanggang 20 po. Kung atin na pong natagpuan ay sabay-sabay po nating basahin. Ang pagtawag sa apat na mangingisda. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ding Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Pinagpala na po ng Panginoon ang kanyang banal at makapangyarihang salita. Bago tayo po, Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. O, purihin ka, Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang presensya ngayong umaga. Marami pa po tayong upuan dito sa bandang harap. Please occupy yung po mga seats natin. Good morning, Tisag. Pakibati yung katabi. Good morning. Yan. Morning. And we welcome natin yung ating mga guests ngayon from Romblon. Yan sila. Hindi ko ma-recall yung first name ni bro eh. Wilson. At saka Sister Julie from Romblon. No? Teka, Udyongan ba kayo? Udyongan. Wala, sa Udyongan sila. I was there several years back. Kasama si Pastor Osmin. Doon ko sila na-meet. And from then on, pag nandito sila, Bulacan ko kasi po si Sister Julie, she's from Dampol, Pulilan. Kaya pag nauwi po siya ng Bulacan, dito po siya dumadalo sa atin sa The Sanctuary. Kamayan po natin sila, kawayan natin sila, i-welcome natin sila. Welcome back. Welcome, Brother Wilson at saka si Julie. Maging sa mga kapatid natin na bagong dating, welcome back, praise God. We're so happy to have you this morning. Maging sa mga kapatid natin who are joining online, we're so blessed to have you dito po sa ating worship service ngayon pong umagang ito sa The Sanctuary Assembly of God. Nasa second message na po tayo ng ating series. Ano nga yung series natin? One More Soul. Amen. One More Soul. Tayo'y nagpapalakas pag-araw ng linggo para pag mula Lunes hanggang Sabado ay makapaglingkod. Amen po? Nagpapalakas upang maglingkod. Nagtitipon para humayo at lumabas. At yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Tayo po ay tinawag ng Diyos. Sino po mga tinawag ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Pag tinawag tayo ng Diyos at tumugon, hindi lamang tayo tinatawag ng Diyos para maging mabait. Although mabait naman yung katabi mo, lalo pag tulog. Okay? Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging church goer or uma-attend sa service. Hindi lang tayo tinawag ng Diyos para maging member. Pastor, ako po yung nagpalista sa membership, kaya ako ay kabilang. Totoo naman yon. Pero ang tawag na Diyos, it's more than being good, it's more than being moral, it is more than being a churchgoer. In fact, it's more than being a member. God's call, ito po yung panawagan ng Diyos sa atin. Ito po yung tawag ng Diyos sa atin. Sabi ni Jesus, "Follow me, and I will make you fishers of men." Ito bang tawag na ito ay para lang sa mga pastor, sa mga missionary, o sa mga leaders natin, kagaya ni Brother Nap, nila Sister Myrna? Hindi po. Ito pong tawag na ito, itong panawagang ito, ay para sa bawat isa sa atin. Sabi mo sa katabi mo, kasama ka pala doon. Yan. Lahat ng tagasunod, lahat ng disciple, para ito sa inyo. Kung ikaw ay disciple, kung ikaw ay tagasunod ni Jesus, itong panawagan, itong tawag ni Jesus ay para sa iyo. Yes! Ito'y para sa ating lahat. Amen. Hindi lang para sa mga pastor or missionary. Hindi lang para sa mga board of trustees natin or leaders. Ito po ay para sa lahat ng tagasunod ng Panginoon. Tinatawag tayo upang maging fisher of men. Ang ganda nun, di ba? Mangingisda ng tao. Di ba? Or ibig sabihin, tagapagligtas ng kaluluwa.
Si Jesus yung ating ultimate soul winner. Si Jesus yung Savior natin. He's the Savior of the world. Pero tayo yung kanyang agents. Amen. Tinawag tayo ng Panginoon to participate, to partner with Him. Dito po sa gawain ito ng pagliligtas ng buong sanlibutan, ng mga tao. Kaya ito yung tawag ng Panginoon sa atin. At sabi ni Jesus, follow me, I will make you fishers of men. So ano po bang ibig sabihin ni Lord nung tinatawag tayo bilang mga soul winner? Meron po mga breadwinner lang. Sino mga breadwinner dito? Ibig sabihin ng breadwinner yung naghahanap buhay. Diba? Pero ang tawag sa atin ng Diyos, ang tawag sa atin ng Panginoon is for us to be a soul winner. Sabi mo sa katabi mo, dapat soul winner ka. Yan, dapat soul winner tayo. Anumang trabaho, anumang vocation po ninyo, kahit estudyante pa kayo, kahit kabataan pa kayo, nanay, or simpleng mamamayan, sabi ni Lord, we have to be a soul winner. Ano po ba yung nakapaloob sa pagiging soul winner? Tingnan natin yung Matthew chapter 4, verse 19, and let it be our guide in determining, in finding out what it means to be a soul winner. Number one, ang pagiging soul winner po, nakapaloob dito yung commitment. Say it with me, commitment. Ano ba sa Tagalog ang commitment? Tatalaga. Okay? It is a commitment. Itinatalaga mo yung sarili mo. Ito na talaga. Ito na yung buhay mo. Okay? It is a commitment to follow Christ. Sabi ni Jesus, Matthew 4 verse 19, come, ano sabi ni Jesus? Follow me. Ito pa yung unang hakbang sa pagiging soul winner. The first step or the first part is in following Jesus. Okay? Pagiging alagad, pagiging mag-aaral ng Panginoon. Ang unang hakbang sa pagiging soul winner ay hindi po yung, although marami tayong training, pero hindi po training, hindi rin Bible school. Akala ko doon, yun ang unang hakbang sa pagsunod O hindi rin pag-memorize ng mga verse, although mahalaga po yon. Ang unang hakbang sa pagiging soul winner ay pagsunod. Sabi mo nga, pagsunod. Pagsunod. Okay? Pagsunod kanino? Kay Jesus. Marami kasi mga tao sumusunod lang sa kapwa nila. Tao. Lalo yung mga, tawag natin doon, mga kulto. Diba? Sinasamba yung tao, sinusunod yung tao. Pero ang sabi ni Jesus, tayo po ay dapat sumunod sa Kanya. Okay? Ang unang hakbang sa pagiging soul winner ay pagsunod kay Jesus. Nung tinawag niya yung mga alagad, ang sabi ng Panginoon kay Andres at saka kay Simon, sabi niya, halika kayo, sumunod kayo sa akin. Nakita din niya yung magkapatid na anak ni Zebedeo, si Santiago at saka si Juan. Ang sabi niya, sumunod kayo sa akin. At sila po yung sumunod, mga kapatid. So ito po yung unang hakbang, ang pagsunod sa Panginoon. At alam niyo mga kapatid, ang tunay na tagasunod, ang tunay na disciple, hindi lang sumusunod pag gusto niya. Ang tunay na disciple, kahit hindi convenient, kahit nahihirapan, kahit malabo yung direction, pero willing siyang sumunod sa Panginoon. Amen po? Parang ayaw nyo. Amen? Katulad yan, umuulan. Ayaw mabasa. No? Takot mabasa kasi asin daw ng sanlibutan, baka malusaw. Di ba? Ayain mong mag-church. Sasabihin, ano na lang, next week na lang kasi umuulan. Pag gano'n ang katwiran mo, hindi ka disciple. Hindi ka totoong tagasunod kasi ang tunay na tagasunod ng Panginoon kahit hindi convenient. Di ba? Buti nga ngayon, malamig na nung kainitan. Sabi, wag tayo, nakakatamad dumalo kasi ang init-init sa chapel. Diba? So, ang tunay na tagasunod, sabi nga, rain or shine. Amen? In fact, ang tunay na tagasunod, kahit na siya na lang, tuloy pa rin. Diba? Kahit na inuusig, tuloy pa rin. Sino po nakaranas ng pag-uusig dito, nung kayamanan ng palataya? Kung ano-anong mga narinig ninyo na pangungutya,
Mga tao na talagang sila po ay walang magawa kundi tayo po ay pagsalitaan ng hindi magaganda dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Yesus. Nagpatigil ba kayo doon? Di ba? Ulan lang. Yung ulan ba magpapatigil sa atin sa paglilingkod? Di ba? Sabi ng pastor, hindi po ako makakatay kasi magpapalaki pa ako ng mga anak. Di ba? Nung malaki na yung mga anak, nakapagtrabaho na, nakapag-asawa na, pastor, hindi po ako makakadalo kasi mag-aalaga naman ako ng apo. Dalhin mo sa church yung apo mo. Dalhin mo sa church yung anak mo. Hindi ba? Huwag maging hadlang po yon, mga kapatid. Kasi ang isang tunay na tagasunod ng Panginoon, kahit mahirap yan, susunod sila. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kahit hindi convenient yan, hindi niya nahabol ang convenient, ang habol niya ay commitment. Amen? Ang gusto ng iba, convenient. Di ba? Aircon, maganda yung upuan, malaki yung parking, ano pa? Ha? Yung may patinapay, buti tayo, meron pa kape. Yeah. Naka-attend ako ng church, talagang may donut, may ang tawag doon, caramel bar, may ang daming food, tapos brewed coffee pa. Sabi ko, sino ba naman ang ayaw sa ganon? Pero ultimately, following Jesus is not about commitment, it's about, following Jesus is not about convenient or your convenience, it's about your commitment. It's about your obedience. Amen po, mga kapatid. Hindi, simpleng ulan lang, nagpatigil na sa'yo. Simpleng init lang. Naalala ko na nung church namin malayo, kahit nilalakad po namin yon, nilalakad namin 7 kilometro, makapunta lang doon sa church. Dahil yun ang hinahanap, yun ang hinihingi ng pagsunod sa Panginoon. Amen po. Hindi pa nauusig wala na hindi mo na makita hindi na maglingkod Paano pa kaya pag nauusig na, pinagbawal na ang pananampalataya kay Kristo, paano na? At darating yung panahon na yon. Kaya nga po, mga kapatid, magpakatatag tayo. Ngayon pa lamang, palalimin na natin yung ating commitment sa Panginoon. Sapagkat darating yung time, susubukin yung inyong pagtatalaga. Di ba? Susubukin yung inyong commitment sa Panginoon. Hallelujah. Jesus calls us into relationship before responsibility. Ibig sabihin, relationship muna bago ministry. Pagsunod muna sa Panginoon, pagpapalalim ng iyong pagkaunawa, pagkakilala sa Kanya, bago ka maglingkod. Yung iba, ginagawang substitute o pinanghahalili yung responsibility kaysa sa relationship. But before Jesus calls you into responsibility, He is calling you first into a relationship. Ang sabi ng isang verse, pinili ni Jesus yung mga apostol, yung mga alagad, to be with Him. Amen? So yun po yun. Mga kapatid, yung paglilingkod natin ay bunga na lamang ng ating kaugnayan sa Diyos. Yung lalim ng ating paglilingkod, yung lalim ng ating pong pagtatalaga ay bunga ng ating pagmamahal sa Panginoon. Amen? Bakit nahihirapan tayong sumunod? Kasi hindi tayo nagmamahal. Pero kung nagmamahal ka ng tunay sa Panginoon, hindi magiging mahirap sa'yo ang pagsunod. Tandaan natin yon. So Jesus said, "Come, follow me." Okay? It is a call unto relationship. Diba? Minsan, akala ng mga iba, ang galing-galing natin dito pag nasa harap tayo, talagang very tayo, talagang kitang-kita mo na we go with the motions, pero kumusta yung puso? Diba? Kumusta yung buhay mo? Kumusta yung relasyon mo sa Panginoon? Before we stand up in front, make sure we spend time on our knees in the presence of God. Amen pa. Yun po yung pinakamahalaga. To be with Jesus and to know Him. You have to know Him first and then later make Him known. Kasi kung kilala mo si Jesus, hindi ka mahihirapang ipakilala siya.
sa iba. Bakit hindi mo maipakilala si Jesus? Kasi hindi mo siya kilala. Naranasan niyo na yon na meron kang isang bagong kakilala tapos ipapakilala mo sa iba. Ito nga pala ano nga pangalan mo? Anong tawag? Awkward. Ano nga pangalan mo? Tiga saan ka nga? Ang lakas sa loobong ipakilala, yung hindi mo naman kilala. Ito po ito ang susi. Para mapakilala mo siya, si Jesus, kailangan kilala mo talaga ang Panginoon. Kaya yun ang ginawa muna ni Lord eh. Sumunod muna kayo. Kilalanin niyo ako. Establish muna ni Lord yung relationship sa mga alagad and then He let them go. Bakit? Confident na si Lord kasi kilala na niya or kilala na niya sila. Sila'y kilala na niya. And vice versa. So ito po mga kapatid, Jesus calls into a relationship. Huwag mong ipakilala yung hindi mo kilala. Awkward yun. Pero kung kilala mo siya, kanina umaawit tayo, ang ganda. Jesus. Jesus. Hallelujah. Kung kilala mo talaga siya, hindi ka mananahimik. Si Andrew, nung nakilala niya ang Panginoon, sabi niya sa utol niya, sabi niya kay Simon, Tol, may nakilala ako. Siya na siguro yung tagapagligtas, siya na siguro yung Messiah. Sabi ni Simon, lagi na lang. Hindi, subukan natin. Sama ka sa akin. And to make the long story short, nakumbinsi po si Simon. Si Philip, meron siyang kaibigan, pangalan ng kaibigan niya si Nathanael. Si Nathaniel, sabi niya, Bro, may namit ako. Siya na siguro yung hinihintay natin. Sabi niya, sino ba yun? Si Jesus na taga Nazaret. Maniwala ako sa iyo, walang manggagaling na mabuti mula sa Nazaret. Ano ang tawag doon? Racist. Racist ba tawag doon? Woke? No? Racist. Sabi niya, walang mabuti manggagaling sa Nazaret. Parang growing up, tatay ko kasi hindi talaga Tagalog, may halong Bisaya, Bicol. Growing up doon sa baryo namin, parang may kagad eh. Pag nalaman na sino tatay mo, dayo po. Parang yung mga taal na Tagalog, may na kagad eh. Alam niyo yun? May wall na kagad, may racism na kagad, may prejudice, di ba? So, ganun ang nangyari. Sabi mo, wala naman mabuti manggagaling na. Sabi niya, subukan mo lang. Nung nabit na niya si Jesus, di ba? Nagbago yung pananaw niya, mga kapatid. So, Jesus calls us into relationship first and then responsibility. Isipin niyo po, kung may isang sundalo na hindi marunong sumunod sa utos. Hello? Kahit gaano kagaling siyang bumarel, kahit gaano kagaling siya sa training, kahit maalam siya sa lahat, pero kung hindi siya sumunod, he is putting the team into danger. Nakuha niyo? He is putting the team into danger. Why? Because he does not know how to follow rules. Kaya nga sa military, ano yung motto nila? Obey first before you complain. Diba? So kung hindi ka sumusunod, kung hindi mo siya kilala, delikado yon. Dapat kilalanin mo yung leader natin, yung commander natin. Dapat marunong tayong sumunod. Paano natin siya kikilalanin? Paano natin pakikinggan yung order ng ating commander? Daily devotion, prayer, di ba? Pagsunod sa maliliit na bagay. Kasi pag nakasunod ka sa maliit na bagay, madali nang sumunod sa malaki. Doon nagsisimula yung pagiging soul winner. Hindi mo maibabahagi ang hindi mo kilala. Hindi mo maipapakilala yung hindi mo sinusundan. Kailangan sumunod ka muna. Amen? Secondly po, sabi ni Jesus, I will make you. Matthew chapter 4 verse 19. Hindi sapat na sumusunod. Kailangan may pagbabago. In fact, ang sumusunod ay nagbabago. Tama? Nung sumunod kayo kay Jesus, nagbago ba ang buhay nyo? Say amen. Sino yung sumunod sa Panginoon? Bale, wala. Dati pa rin. Sabi nga, paleho lang. Paleho lang.
Bago makakilala kay Jesus, Chismosa, Marites. Tagal ng mananampalataya, Marites pa rin. Meron ba dito? Wala sa tisag noon. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon has an effect. Amen? Sabi ni Jesus, I will make you. Okay? I will make you. Gagawin ko kayo. Hindi sinabi ni Jesus, you must make yourself into a soul winner. Hindi, imposible yun eh. Kaya nga sabi ni Jesus, I will make you. In other words, I will transform you from something that is unusable into something that is useful. From something that is worthless to something that is priceless. Amen! From something that is napaka-simple. Diba? Yung mga alagad, mga mangingisda sila. Pero later on, dahil nakasama nila si Jesus, tinuruan sila, minold sila ng Panginoon. To use the technical term, yung minentor sila ng Panginoon. They became apprentices, they became learners or disciples of Jesus. Nagbabago po, nagbabago. Hindi lamang nagbago yung kanilang kaalaman, nadagdagan yung kaalaman nila. Ang unang nagbago sa kanila, yung kanilang worldview. Okay, yung worldview. Yun ang unang nababago pag mananampalata kayo. Pananaw mo sa mundo, yung values, nagbabago yon. Pag nagbago yung values, magbabago din yung iyong priorities. Magbabago din yung iyong behavior. Ultimately, magbabago yung iyong attitude and character. Okay, ganun po yun. Nagiging habit na sa'yo yung paggawa ng mabuti. Nagiging habit na sa'yo yung kabanalan. Alam niyo ba yung kabanalan is a habit? Amen? Kung paano yung paggawa ng kasalanan is a habit. Kaya lang ang kaibahan po, may tulong tayo. Ano yon? Banal na Espiritu. Amen? We have the Holy Spirit helping us to be holy, to sanctify our lives. Si Jesus yung nakakapagpabago ng buhay natin. Pag sinubukan mong baguhin ang buhay mo nang wala si Jesus, mabibigo ka lang. Totoo po ba yun? Sinubukan ko yun eh. Akala ko magiging mabuti ako, pero habang ginagawa ko yung pagpapakabuti sa sarili kong lakas, parang mas lalo ako nagiging miserable. Parang wala akong joy. Parang lahat ng bagay na ginagawa ko, parang napapagod lang ako. Alam yan? Kasi walang tulong. Walang kapangyarihan na tumutulong. Pero nung nakilala ko talaga ang Panginoon, ito po ang nangyari mga kapatid. Binago niya yung buhay ko. Amen? Sino rito mga binago ang buhay nung nakilala ang Panginoon? Taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Yung hindi nyo kayang gawin, yung hindi kayang gawin ng magulang ninyo, ng asawa ninyo, hindi kayang gawin ng gobyerno, kahit nga ng mga may kapangyarihan, kahit na nga ang lipunan natin, kahit kulungan, sabi nga hindi kayang magpabago talaga ng buhay, malibang, makilala talaga ang Panginoon at sumunod. Doon darating ang tunay na pagbabago. Amen. Purihin po ang Diyos. Amen. Hindi sa sariling lakas, hindi sa sariling talino, hindi sa sariling galing, kundi sa kapangyarihan, sa biyaya ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya walang sino man ang makapagmamalaki sa Panginoon. Sabi ni Jesus, I will make you. From timid fishermen, ano pong nangyari? Naging mga apostles, mighty men of God. Sinong dahilan? Si Jesus. Siya ang gumawa ng pagbabago sa kanila. Baka sinusubukan mong baguhin yung sarili mo sa sarili mong kakayahan, mabibigo ka. Pero good news, eto, magandang balita, makinig kang mabuti. Yung hindi mo kayang gawin, magagawa ni Kristo para sa iyo. Amen? Yung hindi mo kayang baguhin, humingi ka ng tulong. Huwag kang mahiyang lumapit sa Panginoon. Sabi mo, Lord, sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Tulungan mo po akong magbago.
Diba? Lord, alam ko hindi ko kaya pero kaya mo. Amen. Kaya lumalapit ako sa iyo. Pag ganun po ang panalangin natin, alam niyo mga kapatid, hindi tayo mabibigo. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon, yung lumalapit tayo ng may pagpapakumbaba sa Kanya. Amen? Yung contrite heart. Sabi ng Panginoon, hindi niya ipagtatapo yan yun eh. Wini-welcome ng Panginoon yung humihingi ng tulong sa Kanya. Amen? Naalala ko yung Wonder Pets eh. Naalala niyo yun? May humihingi ng tulong. Di ba? So si Jesus, He is our wonderful counselor. Amen. He will change us. He will transform us. Pero dapat willing ka. Di ba? Gusto ni Lord baguhin ka. Tanong, gusto mo bang magpabago? Handa ka ba? Sa Bible, yun po nakikita natin eh. Laging tinatanong ni Lord eh, gusto mo bang gumaling? Gusto mo bang umayos ang buhay mo? Gusto mo bang tumino? Sabi sa katabi mo, gusto mo bang tumino? Sabi niya, matino na ako. Ito nga po mga kapatid, you can change by the power of Jesus. No? He breaks the chain. He breaks the stronghold. He casts out all the darkness. Jesus is the name. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Hindi sa sariling effort. Ang pagbabago ay hindi sa sariling kakayanan, kundi sa kapangyarihan ni Kristo. Amen? Yun po mga kapatid ang sekreto. Maraming nabigo, marami pong sumubok kasi hindi nila na alam ang sekreto. Pero tayo, sa biyaya ng Panginoon, nalaman natin, pinagpala tayo. Bakit? Mapalad tayo. Bakit? Nalaman natin ang sekreto. Na ang sekreto pala ng buhay na may kabuluhan, may pagbabago, ng buhay na may, sabi nga, buhay na ganap. Kasi siya ay ang kapangyarihan ng Diyos. At yung presensya ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Yung Holy Spirit na nasa atin, na tinanggap natin. At yung salita ng Diyos na gumagawa, kumikilo sa atin, nagiging ilaw, nagiging salamin at nagiging apoy na tumutupok ng lahat ng karumihan, ng lahat ng mga kuyagot sa ating buhay upang tayo dalisayin, upang tayo po'y maging kagaya at ayon sa wangis ng atin pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Nagbago dahil kay Kristo. Sabi mo sa katabi mo, nagbago dahil kay Kristo. Yung na-inlove ka nga, natuto kang gumayak eh. Di ba? Sino na-inlove sa inyo? No? Nung hindi pa ako na-inlove, ang badoy-badoy kong gumayak eh. Pero na-inlove ako, natuto kong maglagay ng pomada, maglagay ng lipstick. Na-inlove eh. How much more kung mai-inlove ka kay Lord? Amen. Kung susunod ka kay Lord, ang daming magbabago for the good sa buhay mo. Ewan ko ba bakit ayaw ng mga tao ng buhay na inaalok ng Panginoon. Ito yung pinakamaganda. Ito yung pinakamasarap sa lahat. Tama po mga kapatid. Na hindi exempted sa problema. Inamin naman natin yun eh. In fact, sabi ng Panginoon, ang pagsunod sa Kanya, papasarin mo yung krus araw-araw. Pero ito pong nakita ko, walang pinakamasarap na buhay dito sa mundong ito, yung makilala mo ang Diyos. Amen. Sapagkat yun ay may pagpapala, hindi lamang sa buhay na ito, pero maging sa buhay na darating. No? Yung buhay na walang hanggan, dito pa lang sa lupa, nagsisimula na. Yung buhay ng may pagtatagumpay, dito pa lang, nagsisimula na. Yung buhay na parang nasa langit, dito pa lang, nagsisimula na. Amen. Dahil po, binabago tayo ng Diyos. Yung mga kulang, idinadagdag sa atin. Yung mga sobra sa buhay natin, tinatapyas ng Panginoon at inaayos niya. Yun ang epekto po ng pagsunod Yun ang epekto ng discipleship. Binabago ng Diyos ang buhay mo. Kaya pag sinasabi mong ikay tagasunod ng Panginoon, walang pagbabago, meron akong malaking tanong, meron akong malaking question mark. Totoo ba na sumunod ka? Kasi kung sumusunod ka, sabi ni Jesus, come, follow me, and I will make you.
bigyan ko po kayo ng isang paglalarawan. Ano po ito? Clay. Nung bata ba kayo, mahilig kayong maglaro ng clay? Ako maselan ako nung bata eh. Gaganto-ganto po itsura ko pero nung bata, yucks! Ayoko humihipo hindi nga, sa pagkain nga po, hindi ako nagkakamay eh. Talagang pero nung nawala na ng trabaho yung tatay ko, at naging poor na kami, wala na akong magawa. Kundi kung ano yung nakahain, kahit binalumbon na talbos ng gabi, alam niyo yun? Kakainin mo dahil yun ang nasa hapag eh. Kahit pinakuluan lang yung sa asin at saka sa patis, yun na yun. Diba? O sibuyas. Mapalad ako may sibuyas. Diba? Natuto kaming yung maminglit, no? Maghuhukay ng pain. Sabi ko, masarap palang madumihan yung kamay. Kaya nahilig po ako sa pagtatanim, no? Kita mo yung mga daliri mo. Dati ayaw ko madudumihan ng kamay, no? Rich. Pero di ba? So, yung pong putik ay walang kakayanan para maging palayok. Nakakita na kayo ng putik, automatic, biglang naging palayok. Ano yun? Magic? Walang ganon. Anong kailangan po ng putik? Kung kailangan, para maging palayok, kailangan ng magpapalayok. Oo nyo? Pastor, common sense naman yan. Common sense, pero minsan merong spiritual truth. Dinala ng Diyos si propeta, sinong propeta? Jeremias. Sa bahay ng magpapalayok. Pinakita po ng Diyos kay propeta Jeremias yung ginagawa ng magpapalayok habang nilililok niya, hinuhulmat, binibigyan ng forma yung pong putik mula sa luwad, mula sa putik kalaunan, naging napakagandang palayok. Ang sarap pong magsaing, by the way. Masarap magluto sa palayok. Bumili nga ako ng palayok eh. Ang sarap pong magluto. Simpleng putik, simpleng luwad. Pero sa kamay ng isang mahusay na magpapalayok, ito po'y nagiging isang obra, nagiging masterpiece. Amen? Amen. Pero yung karangalan hindi doon sa putik. Di ba? Hindi natin sasabihin, ang galing-galing naman ng putik na yon. Ha? Sino po ang nabibigyang karangalan? Ang galing, ang husay nung magpapalayok. Ako nyo? Kaya pag mahusay po kayo, mabuti kayo, tandaan nyo, kayo po yung mga putik. Sige nga, sabay-sabay tayo. Pag ginanon nyo, lalabas yung pagiging putik ninyo. Right? Lahat ng mabuti sa buhay mo ay biyaya ng Diyos. Amen? Yan po, mga kapatid. Sabi nga ng Epeso, walang maipagmamalaki ang sino man. Tayo'y putik, tayo'y luwad, pero dahil sa kamay ng ating dakilang Diyos, naging maganda, naging maayos, naging obra. No? Obra maestra tayo, naging masterpiece. Amen? Palakpak natin ang Panginoon. Come on. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Amen. Hindi matatapos talaga yung pagpapasalamat natin sa Diyos eh. Amen. Ganyan tayo. Dahil sa kanyang kamay, sa paghubog niya sa atin. Yun ang naging kinalabasan ng buhay natin. Amen po mga kapatid. Ang ganda. So, wag mong hayaang pigilan ka ng takot o ng pakiramdam na isipin mo, hindi naman ako maayos, hindi ako qualified eh. Alam niyo po, pag may calling, eto, listen to this. Pag may calling, may empowering. Amen? Amen. Ganon din ang katwiran ko nung bago kumana ng palataya, nung alam ko, tinatawag ko ng Diyos, sabi ko, Lord, ayoko po, hindi ko kaya. Pero sabi ng Panginoon, totoo, hindi mo kaya, pero kaya natin. Sasamahan kita. Palalakasin kita. Pag may calling, may empowering. No?
Ang calling ni Jesus, laging may kasamang empowering. Magtiwala ka lang sa proseso. Yung paglilok ng Panginoon bahagi yon. Minsan pag nilililok tayo, paikot tayo ng Lord, nahihilo po ako, Panginoon. Sasabihin ni Lord, hintay ka lang. Diba? Tiis lang. Kasi kasama yan sa paglilok. Paghulma ko sa'yo. Diba? Minsan masakit Alam nyo, akala ko madali pong gumawa ng paso. Gumawa ng palayok. Nung minsan nasa Bigan kaming tatlo po nila Pastora Mercy kasama ni Jed, sumubok po kaming gumawa ng palayok. Yung pinakamagandang palayok na nagawa, si Pastora Mercy, ang ganda-ganda ng kanyang palayok. Sumunod po yung palayok na ginawa ni Jed. Alam niyo yung pinakapangit? Yung palayok na ginawa ko parang gawa ng grade 1. Nakakahiya. Sabi ko, konting diin lang pala yun, konting diin lang, nawawala yung di ba? Mabigat po yung kamay ko, pinagtatawanan po ako nung dalawa. Pati po yung nagtuturo sa amin, kasi merong demo, dinedemo niya, tapos ite-try niya. Sa sobrang siguro nung nagtuturo, binigyan na lang ako, ito na lang. Nilagyan na lang po ng yarina, tapos nagpa-picture para lang masabing may nagawa ako. Pero talagang mabigat yung kamay ko talaga Talagang si Pastora, ang ganda nung nagawa po niyang palayok doon. Doon ko nakita na skill pala yun. Napakahusay pala ng mga magpapalayok. At ito maganda. Yung magpapalayok natin, napakahusay ng kanyang kamay. Amen? Napakahusay ng kanyang kamay. Minsan masakit, pero kailangan. Minsan hindi natin maintindihan, pero kailangan. Minsan parang umiikot-ikot tayo, pero yun ang kailangan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Alam niya yung Kanyang ginagawa sa atin pong mga buhay. Amen? Lord, ano man yung mga hindi ayos, tapyasin mo. Lord, ano man yung kailangan, yun yung idagdag mo sa buhay ko. Yun ang kamay ng ating magpapalayok. Amen? Praise God. Praise God. Sinasangkapan tayo. Hindi tinatawag ng Diyos yung mga equip na. Ang ini-equip niya yung mga tinatawag niya. So, nung tinawag ng Panginoon itong mga fishermen, yung mga walang pinag-aralan nito Pero dahil nakilala nila ang Panginoon, sumunod sila, hinulma sila ng Panginoon, naging mahusay. In fact, nung humarap sila sa Sanhedrin, several years later, sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng mga taong ito? Ba't ang huhusay nila? Ang conclusion po ng mga nag-iimbestiga, nakasama sila ni Jesus. Kaya pala, yun po yun mga kapatid. Hindi mo naman sasabihin, alam ni Jesus. Ilalagay niya sa bibig mo kung ano yung sasabihin. Tama po. Basta sumunod ka lang, magpabago ka lang sa Kanya, magiging maayos po ang lahat. Pangatlo po, dito tayo magtatapos. Ito po yung lundo ng ating usapan, mga kapatid. Commitment, change, and ito, commission. Okay? We are commissioned to fish for souls. Sino mahilig kumain ng isda? Sino rito yung konti na lang magkakaroon ng kaliskis? Si Brother Ronnie, sabi ko, lagi na ikwekwento niya, alam mo, Pastor, nung kami bata pa, sabi ko sa nanay ko at saka sa tatay ko, konting kain pa natin ng isda, magkakaroon na tayo ng kaliskis. Na pag nakakakita ko ng isda, naalala ko yung kwento na yon ni Brother Ronnie. Okay, we are called to be fisher of men. Amen. Yung palang pagtawag sa atin ng Diyos, hindi lang para mapunta ka ng langit. Although maganda yun. Sino gusto pumunta ng langit? Sarap kaya nun. Pero hindi lang doon nagtatapos. Hindi lang doon. Yun ay paraan ng Diyos. Pero ang lundo po, ikaw ay nais ng Diyos na maging kapartner niya, kamanggagawa niya. Nais ng Diyos na maging kasangga ka. Nais ng Diyos na maging kabahagi ka doon sa kanyang ginagawa. Di ba? Ang ganda nun. Meron palang purpose ang Panginoon. Ang layunin ng pagtawag sa atin, ang sabi po ng Diyos, ay manghuli. Ano huhulihin mo? Hindi isda, hindi ka mamiminglit ng
Naranasan nyo maminglit ng palaka? Sino nakaranas? Sarap pong maminglit ng palaka. Ano ba? Gaganon-ganon ka. May kumahagat na. Woo! Tapos salo ka. Ilalagay mo dun. Di ba? Ang sarap po. Yung ulam mo, ang sarap ng pakiramdam yung uulamin mo, ikaw yung ang huli. Pag dumadaan po ako sa bandang, Ubando na yata yun, or may kawayan, no? Sa bet ng taliptip. Ang dami namiminglit doon. Sabi ko, ang tsatsaga ng mga taong yon. Tinanong ko minsan, habang suminto ako, sabi ko, Sir, bakit po kahit na halos gatanghali kayo dito, namiminglit kayo? Sabi niya, iba yung saya pag namiminglit. Di ba mas masaya ka ako yung pumunta ka na lang sa palengke at bumili ka ng bangus doon o ng abu-abu, ano nga, di ba parang mas madali sa akin kasi parang mas madali yun eh. Pero sabi nila, iba po yung pakiramdam pag namiminglit ka at may kumagat sa pain at nahuli mo yun. Lalo ko yung nahuli mo ay malaki. Iba sa pakiramdam. Hindi daw mabibili ng pera yon. Totoo ba yon sa mga namiminglit? O kasi walang tiyaga sa ganun eh, pero siguro. Okay. Hindi lang pala hobby. Diba? Nung panahon na yon, ang pamiminglit, hindi po hobby. Ito po ay hanap buhay. Iyon ay trabaho. Diba? So hindi lang ito part-time, hindi lang ito libangan. Yung pangingisda ng unang panahon ay hanap buhay. No, naalala ko si Tatay Ruben, di ba, na nangingisda, di ba? Sino pa mga mangingisda natin dito? Wala, si Tatay Ruben lang. Di ba? Yun ay hanap buhay, no? Yun ay commitment. Isipin mo, may bangka ka, tapos papalaot ka, di ba? Yung lolo niya mangingisda din pala. Lolo ni tatay ni Sister Tess. Di ba? Papalaot ka, pupunta ka doon, hindi mo alam kung meron ka mahuhuli, wala. Di ba? Pero sa puso mo, hopeful ka. Diba? Doon yung pag-asa na pag uwi mo, meron kang madadalang isda na maibebenta, may papalit sa bigas, pampakain sa pamilya. No? Hanap buhay po ang pangingisda. So ano po ibig sabihin nito? Ang pangingisda, hindi hobby nung panahon nila. So, ganun din sa atin. Ang panghuli ng kaluluwa, so, huhulihin yung kaluluwa. Ano ba yun? Yung po ay metaphor. Ibig sabihin po ng paghuli ng kaluluwa, hihikayatin mo ang mga taong kilalanin si Kristo. Okay po ba? Okay po ba? Kikilalanin nila ang Panginoong Jesus sa buhay nila. Yung po ang ibig sabihin. Okay. Kung paano ang pagingisda ay hanap buhay, ang pagsa-soul win ay hindi pang Sunday lang. Ito po ay lifestyle. Ito po yung buhay natin. Nahikayatin ng mga tao bilang tanggapin si Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Soul winning is a lifestyle. Sabi mo sa katabi mo, soul winning is a lifestyle. Buhay natin ito. Hindi ito pang pastor lang. Hindi ito pang leader lang. Ito ay para sa lahat. Ito ang buhay natin pag ikay disciple ng Panginoon. Imagine nyo po yung isang mangingisda na may magandang bangka. Mamahalin yung bangka niya. Fiberglass pa. Diba? Kumpleto yung kagamitan niya. Yung kanyang equipment talagang magaganda. Pero hindi lumusong. Hindi pumalaot. Ano po ang mangyayari? May mahuhuli po ba siya? Amen? Kahit may bangka ka, hindi ka pa rin mangingisda. Kahit na meron kang mga kasangkapan, hindi ka pa rin mangingisda. Kailan ka nagiging mangingisda? Kailangan mong pumalaot. Kailangan mong lumusong. Kung ano po mga kapatid, ganon ang maraming Kristiyano. Ito po ay larawan ng maraming Kristiyano. Kompleto sa kaalaman,
nasa loob ng simbahan, hindi lumalabas. Nahihiya. At ito masakit, minsan tinatamad. Diba? Tinatamad. Hindi lumalabas. Hindi pumapalaot. Hinihintay lang yung isda na pumasok. Total, ligtas naman na siya. Yun ang nakakalungkot. Ito po ang challenge sa atin. Makinig kayong mabuti. Ilang taon ka ng Kristiyano? Pangalawang tanong, ilang kaluluwa na ang nadala mo sa Panginoon? Hindi po ito para sa guilt trip lang, ha? Ang tawag po natin dito, reality check. Ang bawat Kristiyano na sumusunod, nagtalaga ng buhay sa Panginoon, binabago ng Panginoon, ay nagiging soul winner. Amen. Hindi kompleto ang pagiging Kristiyano pag hindi ka nagsa-soul win. Amen? Hindi kompleto yung pagiging disciple kung follower ka lang, dapat merong fishing. Sabi ni Jesus, "Come follow me, and I will make you fisher of men." Kung hindi tayo nangingisda, may problema sa ating pagsunod. Kulang yung ating pagsunod. Amen? Amen po? Kulang yung ating pagsunod. Akala natin, sapat na yun. Pero hindi pa pala. Kasi ang tawag sa atin ng Panginoon is to become fisher of men. So in conclusion, tinawag tayo ng Panginoon, number 1, para sumunod sa Kanya ng buong puso. Number 2, para magbago sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. And thirdly, panghuli, bahagi po ng ating tawag, manghuli ng mga kaluluwa para sa Kanyang kaharian. Ang soul winning hindi po dagdag na ministry. Ang soul winning ang main ministry ng church. Yung lahat ng mga ginagawa natin ay in support lang doon sa main ministry natin. Hindi po ang susukatin sa atin yung seating capacity. Ang susukatin sa atin yung sending capacity. Sa lahat ng discipleship, win, consolidate, disciple, send. Win, assimilate, train, send. Ang laging dulo po is yung sending. At yun doon po talaga nakikita yung bunga ng ating pong pagsunod. Ito po mga kapatid, ito po yung takeaway natin ngayong linggo. Sabi ni Lord, tanggapin mo muli yung panawagan, "Come, follow me, and I will make you fisher of men." Ready na po ba kayo sa challenge? Gusto niyo po ba yung challenge? Ito po yung challenge natin for this week. Number 1, evaluate mo yung puso mo. Totoo ka bang sumusunod? Baka ano ka lang, hinihila. Ano ka ba? Hinila ka o sumusunod ng kusa? O baka tinulak? Diba? Dapat po sumusunod ng buong puso. Sumusunod ng kusa. Hindi yung napipilitan lang. Hindi yung dahil pag hindi ka pumunta ng church, wala kang allowance. Ganun ba yun? Pag hindi ka nagsimba, mapapagalitan ka. Hindi kusa. Dapat totoong pagsunod. Amen. Secondly, humingi ng pagbabago. Ba? Lord, ayusin mo po yung buhay ko. Amen. Baguhin mo po ako. And thirdly, ito po, umaksyon. Kumusta na yung pinagpe-pray ninyo na 3? May pinagpe-pray po ba kayo na 3? Tuloy nyo pa rin. Mag-pray ng 3 na hindi paligtas, tapos i-share nyo yung gospel sa kanila ngayong linggong ito, and then invite nyo sa isang small group. O kaya, kung tinatawag kayo ng Diyos sa magbukas ng house church, go. Go. Hindi tayo tinatawag ng Diyos para maupo lang. Tinatawag tayo ng Diyos para humayo.
One soul at a time. We are called to be soul winner. Follow, be formed, fish. Tatlong F. Follow Jesus, be formed by Jesus, and then fish for men. Tayo natin tumayo. Lord, we pray for one more soul. Hallelujah. Sino po dito gusto makita yung kanyang pamilya, yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang mga kapatid, kakilala, na naglilingkod, nagpupuri, sumusunod din kay Jesus. Taas ang kamay. Amen. Pero alam mo mga kapatid, hindi mangyayari yun ng wala kang gagawin eh. Wala kang participation. Kasi ito yung plan A ng Panginoon eh. Ang plan A ng Panginoon, tayo. At gusto na Diyos maging ka-partner niya tayo. Tayo yung magsasalita, tayo yung hahayo, pero sasamahan niya tayo. Siya yung maglalagay ng karunungan, ng mga tamang sasabihin sa ating mga bibig. Siya din yung magkukonbikto sa puso ng mga tao para makilala nilang kanilang sarili na kailangan nila si Kristo. Kailangan nila ng kaligtasan na sila'y mapapahamak dahil sa kanilang mga kasalanan. Pero handang tanggapin ng Diyos kung sila'y magbabalik loob. Ito po mga kapatid, handa po ba tayo na sumunod sa Panginoon? Handa po ba tayong magpapago? At panguli, handa po ba tayong humayo bilang mga soul winner ng Panginoon? Ito po yung tawag sa atin eh. Dito nasusukat, dito nakikita yung ating discipleship. Kung tunay ba tayong nagpapagamit, sumusunod sa Panginoon. Pwede ba tayong manalangin ngayon? Sige nga, sa inyo pong kinatatayuan ngayon, ipanalangin nyo yung tatlong tao na inilalagay ng Panginoon sa puso nyo ngayon na kailangan nila si Kristo. Di pa nila kilala si Lord eh. Kung magpapatuloy sila sa ganong kalagayan, mapapahamak sila. Pero dahil mahal mo sila, ayaw mo silang mapahamak, handa kang manalangin, handa kang abutin sila. Dahil gusto mo na sila magkaroon din ng buhay, magkaroon din ng kagalakan, kapayapaan na nakita mo at nasumpungan mo kay Jesus. Hallelujah. As we meditate, as we pray for these three persons, pagpadalangin natin sila sa mga oras na ito, walang imposible sa Diyos. Sabihin mo, ay hindi po tatanggap yun, matigas po ulo nun. Hindi, walang imposible sa Panginoon. Habang may nananalangin, habang may namamagitan, alam nyo, may magaganap. Hallelujah. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we pray for one more soul, Lord. We pray as we follow you, habang kami po ay sumusunod sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itinatalaga ang sarili namin, Panginoon. Gaano man kahirap, gaano man ka-challenging, Lord, ikaw lang. You are the one. Hallelujah. Lord, baguhin mo po kami. Shape us, transform us, renew us, O God. And Lord, help us to be soul winners in the name of Jesus. Na hindi lamang kami mga taga-pakinig, hindi lang kami mga nakaupo lang, nakikinabang, kundi mapakinabangan mo din po kami, Panginoon. Lord, help us, Lord. Sabi mo, pag tinawag mo kami, pinalalakas mo kami. When you give us the call, the calling, you give us also the empowering, the presence of the Holy Spirit sa amin pong buhay. Kailangan na lang namin humakbang, Panginoon. Help us every step of the way. Ito po yung padalangin, pagsamo, hiling. Ngayong linggo, samahan mo po kami na magawa namin ang mga napakinggan namin sapagat nasa pagsunod, nasa pagsasagawa, ang tunay na pagpapala. Po ang aming hiling panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.